narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala. Para sa pagpapatuloy ng ating love story ay may bali-balita nga na na-issue daw si Ryan kay Ate Viancy dahil noong kanilang Cebu trip ay may nangyari daw doon. Sabi ng mga viewers ay parang inakbayan daw ni Ryan si Ate Viancy, kaya naman napakarami ang nagbash kay Ryan at naging issue nga ito na talaga namang pinag-usapan at nag-trending. Sabi naman ni Ryan at ng kanyang mga kaibigan na hindi naman daw niya ito talaga sinasadyang iparating na inaagaw niya si Ate Viancy. At sabi na lamang sa kanya ng Kalingap team na mag-ingat na lamang daw at huwag maging touchy sa iba, lalo na kapag may ka-love team na. Yung about sa issue baga. Pinapayuhan ko si Ryan. Sinabi ko rin siya nakaraan. Medyo umiwas muna kay Viancy. Kasi dami bagang lumalabas na issue na kaya siya pinakbayan daw nito. Kaya pinakausap ko na wag na siyang lumapit muna. Kumbaga, okay lang naman yung maki-close or yung kaibigan. Pero pangit kasi yung naakbayan pa. Pero hindi naman siguro totoo yan. Kaya sabi ko, iwas na lang para... Saka napansin ko kay Ryan, medyo nalungkot siya nung mga nakarang araw, parang na-down din siya, na-stress siguro. First time niyang first time niyang bash ng ganun. Tapos may sakit pa yung tatay niya. Sabay-sabay yung mga pangyayari. Kaya pinag-uusapan namin ni Norman na huwag mo nang lumaki. Saka ano na rin yun, bakit ano ba, tawag dyan? Napakarami talagang nagbash kay Ryan dahil dito. Dahil alam naman ng lahat na si Ate Viancy ay kahit hindi pa man din sila ng kanyang manliligaw na si Kalingap Edu ay talagang parang taken na rin ito dahil sila nga ay nasa iisang love team. Kaya maraming nagbash kay Ryan dahil sa kanyang pag-akbay na ginawa kay Ate Viancy. Ngunit hindi talaga natin alam kung may feelings din daw ba talaga si Ryan para kay Ate Viancy. Yan ay ating malalaman maya-maya lamang. Ngunit kita rin naman natin sa mukha ni Ryan na talaga namang parang nagsisisi siya sa kanyang ginawa dahil baka bugso lamang ito ng kanyang damdamin dahil medyo siguro nadala siya ng saya sa kanilang pinuntahan nung araw na yon. Kaya naman nag-explain din si Ryan ng kanyang saloobin. Napansin mo rin ba na apektado din ba si Eds dun sa mga paglabas? Ay, si Eds, apektado si Eds. Yung pagmumukha ni Eds, hindi niya maipinta. Sama ka. Sama ka? Eh siya? Grabe yung parang mukhang nawala ng gana sa Eds. Kaya sabi, aga pa, tigilan na natin ito. Kaya pala, kanina ka pa din, kanina pa kayo seryoso dun sa, yun pa yung pinag-uusapan nyo. Inis talaga siya. Kaya nasabi namin sa kanya na tigil-tigilan mo yan bro kasi pagkarang na rin yan sa mga kuya baga natin. Talagang kurso natin nag-hito talagang tigilan mo yan. Papasama. Hindi, ganito na lang. Tanong natin sa Ryan kung ano talaga yung ano niya, nasa isip niya, kung ano yung nararamdaman niya. Ano ba talaga yung Ryan, Panigurado talagang nagselos si Kalingap Edu sa mga nangyari noon at siguro ay hindi rin talaga siya masaya na inakbayan ng ibang lalaki si Ate Viancy. Ngunit ganun pa man ay sana hindi daw natin masyadong i-bash si Ryan dahil hindi pa naman daw sila ni Kalingap Edu at Viancy. Kaya hindi naman daw siguro ito masyadong masama dahil malay mo ay tanda lang naman daw ito ng pagkakaibigan at iba lamang ang take ng mga viewers dito dahil
dahil nga meron silang sinusuportahan na love team. Ngunit kawawa din naman si Ryan, kaya sana daw ay hindi daw siya masyadong i-bash ng mga viewers, ng mga manonood. Ngunit ang tanong ay kung may feelings din daw ba talaga si Ryan, ano kaya ang tunay na nararamdaman niya para kay Ate Fiancee? Ba talaga yung nilalaman ng isip mo, ng damdamin mo? Maliwanag ka. Paliwanag mo bro, para malinaw. Ayusin mo yung sagot mo, ah. Ako, hari ng bulong, andyan oh. Tangan na yung bulong. Sabi ko lang doon. Inamin ko, crush ko man si Ben. So, tinanong ko lang talaga. Pero di man inasan sa paghanga lang. Ay, mabira ka! Ayusin mo. Gulat ako doon paghanga. Wala ka namang intensyon. Hindi mo susulutin. Paghanga lang. Bakit ka umanga kay Bensi? Saka napakabait niya Sonta. Mabait. Ay, pang mabait naman talaga. Wala naman talaga. Pero basta ano lang, alam natin yung ating limitasyon. Saka, yun nga, syempre, magkakasama tayo dito. Ang pangit ba ganun? Pangit yung may issue kayo. May mga ano tayo. At ayun na nga, umamin na si Ryan sa kanyang tunay na nararamdaman para kay Ate Fiancee. Inamin niya na crush niya daw si Fiancee, ngunit ito ay simpleng paghanga lamang na dapat hindi ikabahala ng mga viewers at ni Kalingap Edu. Hindi naman daw niya aagawin si Ate Fiancee dahil siguro ay alam niya din naman ang kanyang mga boundaries at alam niya na nauna talaga si Kalingap Edu para kay Ate Fiancee. Kaya naman sabi ni Kalingap Rab na siguro ay wag na lang daw talagang masyadong madikit at alamin kung hanggang saan lamang tayo gumalaw dahil alam naman natin kung saan tayo dapat tumugar. Ganun pa man, nilinaw na nga ni Ryan na wala naman daw talaga siyang balak agawin si Ate Fiancee at hindi daw dapat ito ikabahala ng lahat. Kaya mo, Ay, grabe ang naman. magkagusto ka na lang, huwag mo nang agawin, boy. Lagot na lang, boy. Maraming pa namang iba dyan, boy. Juby! Tutok ba? Ano ba yan? Maraming babae, wag na si Fiancee. Si Juby na lang. Ganda naman ni Juby, di ba? Tsaka si Juby, pagtingin si So yun, malinaw. At least, Ano na lang, mag-isip ka na lang ng ibang babae, wag lang si Fiancee. grabe talaga si Hari ng Bulong. Oh. Talagang protektado mga EDSA. Mahirap yun. Talagang bantay mo Oo. Bantay. Gusto pa sumama ng maghatid sabi ko, dito ka na! Sumama na dyan! Elipon. Grabe guys, real talk na to Real talk na to Hindi na talaga yan, yung elipon. Binagdalay. Pamanag ka! So, yun. Pero ano lang naman yan, joke lang yung may Pero yung inamin niya, galing niya sa Nagsuggest na nga ang ibang part ng Kalingap team na sabi na lahat ng babae ay pwede niya namang magustuhan, wag lamang si Fiancee dahil ito nga ay taken na. Tama naman ito dahil nauna talaga si Kalingap Edu na manligaw kay Ate Fiancee at ngayon ay parang nakikita rin naman natin na gusto rin siya ni Ate Fiancee. Kaya medyo maliit talaga ang tsansa ni Ryan para kay Ate Fiancee. Pagkatapos naman ito ay makikita natin na okay na nga si Ryan at sana ay tumigil na nga din talaga ang mga bashers sa pagbabash sa kanya dahil marami din daw palang pinagdadaanan ang taong ito at makikita rin natin ito sa ating mga susunod na mga video. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Fiancee, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Fiancee. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot kamay na kita. Mahal